Sa araling ito ay inaasahan na matututunan mo ang pagsasagawa ng masistemong pangangalaga ng tanim, tulad ng pagdidilig, pagbubungkal ng lupa, paglalagay ng abono, paggawa ng abonong organiko, at iba pa. Ang mga halaman tulad ng iba pang bagay na may buhay ay nangangailangan ng palagiang pangangalaga. Ano-ano ang mga salik na nakatutulong sa maayos, malusog at mabilis na paglaki ng mga tanim, kung saan sa nakalipas na aralin ay inyong natutunan ang iba't ibang kaparaanan ukol sa pagtatanim at wastong pamamaraan ng pagpapatubo ng mga halamang ornamental. Ngayong linggo ay ating pag-aaralan ang tungkol sa masistemong pangalaga ng mga halaman. Paano nga ba inaalagaan upang maging malusog ang ating mga halaman? Una, kinakailangan diligan ang mga ito. Isa sa mga pangunahing pangalaga o pangangailangan ng halaman, bukod sa sikat ng araw at sustansya na galing sa lupa, ay ang tubig upang lumaki at mabuhay. Sinisipsip ng mga ugat ang tubig na nagdadala ng sustansya sa iba't ibang mga bahagi nito. Gumamit ng regadera sa pagdidilig ng halaman tuwing umaga o hapon sa bawat araw. Pangalawa, pag-aalis ng mga damo sa paligid ng halaman. Nararapat na supuin ang pagdami at pagkalat ng damo sa paligid ng halaman dahil inaagawan ng mga damo ng pagkain at sustansyang nagmumula sa lupa ang halaman. Pangatlo, pagbubungkal ng lupa. Nakatutulong ang pagbubungkal ng lupa sa paligid ng tanim dahil pinaluluwag nito ang lupa sa ugat ng halaman. Nagbibigay daan ito upang makapasok ang hangin sa lupa. Gumamit ng mga sumusunod na kagamitan sa pagbubungkal ng lupa. A. Dulos. Ginagamit sa pagbubungkal ng lupa sa paligid ng halaman. Mahusay rin itong gamitin sa paglilipat ng mga punla. Letter C. Letter B, asarol. Ginagamit sa pagbubungkal ng lupa ang asarol. Letter C, kalaykay. Ginagamit ito upang linisin ang kalat sa bakuran tulad ng tuyong dahon, iba pang uri ng basura. Letter D, pala. Ginagamit sa paglilipat ng lupa. At ang pangatlong pamamaraan o sa masistemang pangalaga ng halaman ay ang paglalagay ng abono. Mahalagang lagyan ng pataba o abono ang lupa sa paligid ng tanim upang mapalitan o madagdagan ng sustansya ang lupang taniman. Ang paglalagay ng abono ay habang nagtatanim o pagkatapos magtanim. Ngunit ang pinakamagandang panahon ng paglalagay ng pataba ay habang maliit pa ang tanim bago pa ito mamunga. Ang natural na uri at patabang nabibili o commercial ay kapwa nagtataglay ng mga mahalagang sustansya tulad ng nitrogen, phosphorus at potassium. Subalit higit na mainam na gumamit ng organikong pataba sapagkat ito ay libre. Ang compost ay binulok na dumi ng hayop, mga bahagi ng halaman at mga pinagbalatan ng gulay at prutas mula sa kusina ng iyong tahanan. Kapag ang mga ito ay tuluyang nabulok at humalo sa lupa, nakalilikha ito ng tinatawag na humus. Paraan ng paglalagay ng pataba. A. Broadcasting method. Ang pataba ay kinakalat sa ibabaw ng lupa. Kadalasang ginagawa ito sa mga palayan at maisan.
Letter B, side dressing method. Ang pataba ay ilalagay sa lupa na hindi gaanong malapit sa ugat ng halaman sa pamamagitan ng isang kagamitang nakalaan para rito. Letter C, foliar application method. Ito ay ginagawa sa pagdidilig o pag-spray ng mga solusyong abono sa mga dahon ng halaman. At letter D, ring method ay paraang pabilog o kaya ng pabilog ang paligid ng halaman na may layong kalahati hanggang 1 pulgada mula sa puno o tangkay. Ilalagay ang pataba sa lugar na hinukay, tatakpan ng lupa ang pataba. Letter E, basal application method. Inihahalo ang pataba sa lupa bago itanim ang halaman. Kapag ang halaman naman ay itatanim sa paso, ang pataba ay inihahalo muna sa lupa bago itanim ang halaman. Ang pang-apat, ang paggawa ng organikong pataba o composting. Paraan ng mga paggawa ng compost pit. Humanap ng medyo mataas na lugar. Hukayin ito ng 2 metro ang haba, luwang at lalim. Ilagay sa loob ng hukay ang mga tinutulad mo, basurang nabubulok at mga pinagbalatan ng gulay at prutas. Patungan ito ng dumi ng hayop tulad ng baboy, manok at baka. Sabugan ito ng abo at patungan ng lupa. Ulitin, ang ganitong pagkasunod-sunod ng damo, nabubulok na basura, dumi ng hayop, abo at lupa hanggang sa mapuno ang hukay. Patagalin ng 3 buwan o higit pa upang mabulok. Kunin ang mga kumpos sa pamamagitan ng pagsasalandra gamit ang metal screen na maliit ang mga butas. Paraan sa paggawa ng kumpos ng basket composting. Pumili ng lalagyan na hayari sa kahoy o yero. Nasapat ang laki at haba, may 1 metro ang lalim. Kalat ng pantay ang mga pinagpatong-patong na tuyong dahon. Pinagbalatan ng gulay at prutas. Dumi ng mga hayop at lupa hanggang mapuno ang lalagyan. Diligan ang laman ng sisidlan at lagyan ng pasingawang kawayan upang puno mabulok agad ang basura. Takpan ng dahon ng saging o lagyan ng bubong ang sisidlan upang hindi ito pamahaya ng langaw at iba pang piste. Alisin ang mga pasingawang kawayan at haluin ang laman ng sisidlan para magsama ang lupa at nabubulok ng mga bagay pagkalipas ng 1 buwan. Panglima, pagpuksa sa mga peste at insekto na kasisira ng tanim. Gumamit ang mga pamatay insekto upang mapuksa ang mga peste. Maaring makabili ng mga pamatay insekto na sa tindahan ng paghahalaman o di kaya ay gumawa ng organikong pamuksa sa mga insekto tulad ng paggamit ng dinigdik na sili na inihahalo sa tubig na siyang ipang-i-spray sa halaman. Paglalagay ng bakod sa lugar ng halaman upang maging ligtas sa mga hayop. Okay, sana meron kayong natutunan sa bahagi ng video aralin ito. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, ay mangyaring pindutin ninyo yung subscribe button. Pakishare na rin sa inyong mga kaibigan. Hanggang dito na lang muli. Maraming salamat sa inyo lahat.